Napakatahimik, ang manugang kong si Carmela ay naglalagay ng hindi ko malaman na puting pulbos sa timpladong kape na iinumin ko at madiin itong hinahalo gamit ang kutsara. Pagkatapos, ngumiti siya ng walang pagdududa at iniabot ito sa akin. Nanay, ginawa ko po itong sobrang tapang. Inumin niyo na po, masarap yan. Ngumiti lamang ako at ibinalik ang tasa sa kamay niya, saka ako nagsalita. Anak, ikaw muna ang uminom niyan, isang lagok lamang. Nang marinig niya iyon, namutla ang mukha ni Carmela at nanginginig ang kamay niya habang hawak ang tasa. Doon na ako nagdesisyon. Ipapatikim ko sa kanila ang impyernong mas matindi at mas mainit pa kaysa sa kape. Kumusta po? Ako si Lola Elena, 73 anyos. Isang mapagmahal at matatag na babae na nagtaguyod sa pamilya sa pamamagitan lamang ng maliit naming karinderya. Mahilig talaga ako sa timpladong kape kaya kailangan kong uminom ng 3 tasa tuwing araw para magkaroon ng lakas. Pero nagkaroon ako ng isang nakakakilabot na insidente na nagdulot sa akin upang ayaw ko nang maamoy ang paborito kong kape. Kahit hindi pa naghihilom ang sugat, pakiramdam ko ay kailangan ko nang ibahagi ang kuwentong iyon. Ngayon, ikukuwento ko sa inyo. Isang ordinaryong hapon noon. Nanood ako ng telebisyon sa sala, ngunit nauhaw ako kaya nagpunta ako sa kusina para uminom ng tubig. Doon, nakita ko si Carmela na naghahalungkat sa likod ng istante, tila may hinahanap. Pagkatapos, palihim siyang luminga sa paligid, kumuha ng isang maliit na bote ng gamot, at maingat na inihulog ang puting pulbos sa tasa ng kape na iinumin ko. Pakiramdam ko, huminto sa pagtibok ang puso ko. Madali niyang hinalo ang kape gamit ang kutsara, tila naglalagay lamang siya ng asukal. Napakakalamig ng dugo ko, ngunit nagpanggap akong kalmado. Naglakad ako papasok sa kusina habang sinasadya kong gumawa ng ingay sa aking mga yapak at ngumiti ng pilit. Aba, ano ang ginagawa ng manugang ko? Ay nanay, ay nagulat ako. Kailan pa po kayo dumating? Nagtitimpla po ako ng kape para sa inyo. Nagkunwari si Carmela na humihimas sa kanyang dibdib, na parang nagulat at sumagot ng kalmado. Pero malinaw kong nakita ang gulat sa kanyang mukha. Walang pagdududa niyang iniabot sa akin ang kape, nakakatimpla lang. Nagkunwari akong inilapit sa bibig ko. Saka ko ibinalik sa kamay ni Carmela at sinabing, "Tingnan nga natin. Ang bango naman ngayon, Carmela. Dahil ginawa mo yan ng buong puso, ikaw muna ang uminom, kahit isang lagok lamang, ha? Ha? Pero, nanay, para po sa inyo yan. Inumin niyo na po." Hindi. Inaantok ako, kaya 2 tasa ang titimplahin ko. Kaya uminom ka muna niyan. Patuloy akong ngumingiti habang nakatitig sa kanya. Bigla, namutla ang mukha ni Carmela. Hindi mapigilang manginig ang kamay niya na may hawak na tasa. Hindi po. Ayos lang po ako. Kayo na po, nanay. Bakit? Ayaw mong uminom? May mali ba riyan? Sa matinding pagkataranta, sumigaw si Carmela at inihagis ang tasa sa sahig. Tumalsik ang kape sa sahig at nagdulot ng malagkit na mantsa at ang buong kusina ay napuno ng amoy ng kape. Ay, pasensya na po nanay. Ay, ang init. Ang init? Sa tingin ko, malamig na ang kape Tinitigan ko si Carmela ng diretso sa mata. Iniwas niya ang tingin niya at dali-daling yumuko sa sahig para punasan ang kape. Nanginginig ang kanyang likod dahil sa takot. Pasensya na po nanay. Lilinisin ko po agad ito at titimpla ulit ako ng bago. Hayaan mo na. Bigla akong nagising kaya hindi ko na kailangan ng kape ngayong hapon. Tinitigan ko ang tumapong kape at umalis sa kusina. Sigurado akong hindi iyon simpleng aksidente. Hindi man lamang siya nagtaas ng ulo hanggang sa umalis ako. Noong gabing iyon, maaga akong nagpunta sa kwarto at nagpanggap na natutulog. Pero imposibleng makatulog ako. Ang mga pangyayari sa nakalipas na buwan ay naglaro sa aking isip. Naalala ko ang biglaang pagkawala ng mahahalagang dokumento ng kontrata. Noon, sinabi niya sa akin, "Nanay, mukhang lumalala na ang pagiging makalimutin niyo. Malaking problema yan. Anong sinasabi mo? Ano ang nakalimutan ko?" Hala, kahapon nga po, 3 beses ninyong inulit ang parehong kwento. Sinabi ko na po, pero hindi niyo maalala. Wala akong maalala na ganoon, pero umasta si Carmela na para bang may malubha akong sakit. Ganoon din ang ginawa niya sa harap ng mga suki namin. "Ate, si nanay po,"
nagkakagulo na sa mga sinasabi. Lubos akong nag-aalala. Tinitigan ako ng suki ko na may pag-aalala at sinabing, "Lola Elena, dahan-dahan lang po. Baka mapahamak kayo. Bakit hindi kayo magpakonsulta sa doktor?" Noon, inisip ko lamang na dahil sa edad ko. Pero ngayon, alam ko na lahat ng iyon ay plano ni Carmela. Sinusubukan akong palabasin ng manugang ko na may demensya o pagkakalimot. Kinagumagahan, nagdesisyon ako. Para mabuhay sa impyernong ito at malaman ang katotohanan, kailangan kong ipagpanggap ang sarili ko. Kaya, sinadya kong isuot ng baligtad ang aking damit at lumabas sa sala. Naglakad ako ng dahan-dahan na parang lutang habang nakatingin sa paligid. "Nanay, bakit po? Masama po ba ang pakiramdam niyo?" Tinitigan ako ni Carmela ng may pagdududa. "Ha? Ano? Naku! Baligtad po ang suot ninyo. Ano ang nangyari?" Tiningnan ko ang damit ko, nagtataka. "Ay, kailan pa nangyari ito? Naku naman." Nang sandaling iyon, nakita ko ang matalim na kislap sa mga mata ni Carmela. Nagpatuloy ako sa pag-arte habang kumakain ng almusal. Sinadya kong ihulog ang kutsara at tinanong ko ulit ang bagay na kakatapos ko lamang sabihin. "Carmela, kailan daw uuwi si Junjun?" "Nanay, kakatapos ko lang sabihin." "Mamaya pa po, gabi, dahil abala siya." "Ay, ganoon ba? Naku, nakalimutan ko na naman." Ngumiti si Carmela ng may kahulugan habang nakatingin sa akin at unti-unti siyang naging kumbinsido. Noong hapon, tumawag siya kay Junjun. Palihim akong nakikinig sa kwarto. "Mahal, anong gagawin natin?" Sobrang seryoso na talaga ang kalagayan ni nanay. Ang boses ni Carmela ay may halong pag-arte, na parang iiyak na. Napaka-perpekto niya. Kaninang umaga nga, baliktad ang suot niya. At inuulit-ulit niya ang parehong bagay buong araw. Natatakot na ako. "Ganoon ba kalala?" "Eddie, ospital?" "Ospital? Ospital? Oo, pero mahal. Hindi na rin yata niya kayang magtrabaho sa karinderya. Paano kung magkamali siya sa harap ng mga suki? Paano kung malugi ang negosyo natin?" Nang matapos ang tawag, ngumiti si Carmela ng may kasiyahan. Nang makita ko iyon, kinilabutan ako. Pagdating ni Junjun noong gabi, nag-aalala siyang nagtanong, "Ma, ayos ka lang ba?" Sabi ni Carmela, "Kakaiba ka raw." "Ha? Ano? Sino ang kakaiba?" Sabi ni Carmela, "Nahihirapan ka raw at marami ka nang nakakalimutan." Ngumiti lamang ako ng inosente. "Ayos lang ako, anak." "Carmela, ano ang ginagawa kong masama?" "Ay, wala po nanay. Huwag po kayong mag-alala. Kami na po ang bahala sa inyo." Tapik ni Carmela sa balikat ko, nagkunwari siyang mapagmahal. Pero ang haplos niya ay kasing lamig ng ahas. Noong gabing iyon, nagtago ako sa ilalim ng kumot at umiyak. Gusto kong umiyak, pero pinigilan ko ang luha ko. Ang kailangan kong gawin ay hindi ang umiyak, kundi ang lumaban. Para mapigilan ang masamang plano ng manugang ko at malaman ang katotohanan, kailangan kong maging isang perpektong pasyente ng demensya. Iyon lamang ang tanging paraan para mabuhay ako sa bahay na ito. Simula noong sumunod na linggo, nagsimula ang tunay na pag-arte ni Carmela. Tuwing araw, kinakabahan ako dahil hindi ko alam kung ano ang gagawin niya. Isang gabi, pag-uwi ni Junjun, tumakbo si Carmela sa kanya na may mukhang iiyak. "Mahal, may nangyari. Tingnan mo ito, bilis." "Bakit? Ano ang nangyari? Bakit ka pinagpapawisan?" "Kasi ito ang ledger ng karinderya. Mali ang pagkakalkula ni nanay, kaya lumalaki na ang utang natin. Tingnan mo." Sinabi niya ito ng may nanginginig na boses, na parang iiyak habang binubuksan ang ledger na halatang peke. Pinanood ko lamang sila mula sa malayo. Alam kong gawa-gawa lamang ang mga numerong iyon. "Ano? Puro minus. Paano nangyari to?" "Mahal, kung magpapatuloy ito, baka magsara na tayo." Naging seryoso ang mukha ni Junjun. Imposibleng magkamali si Mama. Kakaiba to. Kailangan kong tanungin si Mama. "Mahal, kahit tanungin mo si nanay, dahil sa kalagayan niya, lito na siya." Lumapit si Junjun sa akin nang may seryosong mukha. "Ma, tingnan mo. Itong ledger sa karinderya. Ikaw ba talaga ang sumulat nito?" "Ha? Ledger? Bakit?" Sinadya kong maging lutang ang mukha ko. Pero sa sandaling iyon, saktong-sakto, nagdala si Carmela ng isang baso ng tubig. "Nanay, nauuhaw po kayo, di ba? Uminom muna kayo.
Dahan-dahan lang po. Ininom ko ang tubig nang walang pagdududa. Pagkatapos ng ilang minuto, nagsimulang umikot ang ulo ko. Alam kong may inihalo na naman siya sa tubig. Ma, mag-focus ka. Magkano ba talaga ang kita noong nakaraang buwan? Tanong ni Junjun. Lito na ako dahil sa gamot, hindi ko na makuhang mag-isip ng tama. Kita? Yung nakaraang buwan, hindi. Yung transaksyon namin ni Mang Ben noong nakaraang araw. Mang Ben? Ma, matagal nang patay si Mang Ben. 30 taon na ang nakalipas. Ano ang pinagsasasabi mo? Hindi, kinausap ko pa siya sa telepono kahapon. Oh, noong nakaraang araw ba? Nagpaulit-ulit akong nagsasalita ng walang kabuluhan. Dahil sa gamot, naghahalo na ang nakaraan at kasalukuyan sa isip ko. Namutla ang mukha ni Junjun. Ma, magtigil ka muna. Alam mo ba kung anong taon ngayon? Hindi ko alam. Anong taon na ba? Mahal, tama ako, di ba? Ganyan siya tuwing araw. Hindi ko na talaga kaya, natatakot na ako. Sigaw ni Carmela habang umiiyak sa tabi ni Junjun. Noong gabing iyon, nagkaroon ng mas malaking gulo. Nagpapahinga ako sa kwarto nang bigla akong makaamoy ng usok. May nasusunog sa kusina. Sunog. Mahal, may sunog! Umuugong sa buong bahay ang matinis na sigaw ni Carmela. Dali-dali akong tumakbo sa kusina. Ang kaldero ay sunog na sunog at punong-puno ng usok ang kusina. Nagulat din si Junjun at tumakbo palabas. Ano yan? Ano ang nangyari? Bakit may usok? Si Nanay! Nakalimutan niyang patayin ang kalan. Sunog na ang kaldero. Muntik na tayong masunugan. Sigaw ni Carmela habang umuubo at umiiyak. Si Mama ang gumawa niyan? Nang tingnan ako ni Junjun, nataranta talaga ako. Hindi ko iyon ginawa. Hindi Junjun, hindi ko ginawa. Hindi ako nagpunta sa kusina. Nanay, hindi niyo na naman po maalala? Kitang-kita ko po. Sinabi niyo pang gusto niyo ng instant noodles 30 minuto ang nakakaraan, tapos umalis na kayo at pumasok sa kwarto niyo. Hindi! Hindi ko sinabing gusto ko ng instant noodles at hindi ako nagpakulo ng tubig. Wala akong maalalang ganoon, pero dahil lito ako sa gamot, hindi ko na sigurado. Yumuko si Junjun at nagsalita. Ma, sobrang delikado na nito. Baka magkaroon ng malaking problema. Junjun. Talaga, hindi ako. Ma, hindi na kita pwedeng iwan mag-isa. Hindi na talaga ito pwede. Nang sandaling iyon, hinawakan ni Carmela ang braso ni Junjun. Mahal, hindi na po pwede ito. Kailangan nating ilagay si Nanay sa ligtas na lugar bago pa mahuli ang lahat. Oo, tama ka. Carmela, pero paano? Ako na po ang mamahala sa lahat ng gamit ni Nanay. Sa operasyon ng karinderya at sa lahat ng bank account. Bago pa siya magkamali ulit, kailangan nating pigilan. Nagulat ako at sumigaw. Ano? Hindi. Akin yan. Sino ka para? Nanay. Kumalma po kayo. Pakinggan niyo ako. Para po ito sa inyo. Hindi po kami masama ang intensyon. Lumapit si Carmela at hinawakan ang kamay ko. Napakalamig ng kamay niya. Ayoko. Ayos lang ako. Ma, anong ayos? Kakasabi mo lang ng tungkol sa isang taong patay na 30 taon at muntik ka pang magsiga. Sabi ni Junjun, huminga ng malalim. Tama si Carmela. Mas mabuting si Carmela muna ang mamahala. Junjun, pakiusap, maniwala ka sa akin. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ng anak ko. Pero mukhang nakapagdesisyon na si Junjun. Ma, sorry. Pero para ito sa iyo. Mag-focus ka na lang sa pagpapagaling para bumalik ang alaala mo. Bukas, pupunta ako sa bangko at ibibigay ko kay Carmela ang custody ng bank account mo at ng karinderya. Junjun, hindi. Huwag mong gagawin yan. Huwag po kayong mag-alala. Nanay, pangangasiwaan ko po ito ng maayos. Sabi ni Carmela, tapik sa balikat ko ng may mapagkunwaring ngiti. Nang sandaling iyon, napagtanto kong nawala na sa akin ang lahat. Mula kinabukasan, naging impyerno ang buhay ko. Mahigpit na ipinagbawal ni Carmela ang paglabas ko. Nanay, saan po kayo pupunta? Huwag po. Baka maligaw kayo sa labas. Ayos lang ako, naiinip ako. Hindi po pwede. Paano kung maaksidente kayo? Para po ito sa kaligtasan nyo. Nilagyan pa niya ng 2 kandado ang bintana ng kwarto ko na binubuksan lamang mula sa labas. Para po ito sa kaligtasan nyo. Alam nyo po, di ba? Kinuha rin niya ang cellphone ko. Nanay, sobrang mahal na po ng bill nito kaya pinaputol ko na.
Kung kailangan nyo, gamitin nyo na lang ang phone ko. Ano? Phone ko yan. Bakit mo pinutol ng walang paalam? Nanay, kung magpapatuloy po kayo sa ganyan, nahihirapan din po ako. Pakiusap. Intindihin niyo po ako. Inalis niya rin ang linya ng telepono ng bahay, kaya tuluyan akong nawalan ng kontak sa mga suki ng karinderya. Si Junjun naman, pagod na pagod sa trabaho, at gabi na umuuwi, tuwing araw, binibigyan siya ni Carmela ng maling ulat. Mahal, labis akong napagod ngayon. Nagloko na naman si nanay. Ano na naman ang ginawa niya? Bigla siyang gustong lumabas at nag-ingay ng malakas. Sobra akong nahiya. Baka may makakita sa mga kapitbahay. Hindi ko ginawa iyon, pero walang kahiya-hiya si Carmela sa pagsisinungaling at ayaw niyang inumin ang gamot niya. Kailangan pa naman niya. Malaking problema. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para painumin siya. Nagpanggap akong ininom ko ang gamot na ibinigay ni Carmela, pero palihim ko itong iniluluwa sa lupa ng halaman. Sa pag-iingat, nagtipon ako ng mga sampol ng gamot at ng puting pulbos sa isang maliit na plastic bag at itinago ito sa ilalim ng kutson. Napakatalino ni Carmela. Sinusuri pa niya ang bibig ko para tingnan kung ininom ko ba talaga ang gamot. Nanay tingnan ko po. Bakit? Kailangan kong tingnan kung nilunok nyo. Kasi palagi po kayong nagluluwa. Itinatago ko ang gamot sa ilalim ng dila ko at iniluluwa ito pagkaalis niya. Tuwing araw, inuulit-ulit ko ang mapanganib na pag-arte na iyon. Minsan, kailangan ko talagang lunukin ang gamot at sa mga pagkakataong iyon, talagang nagiging lutang ang pakiramdam ko. Nanay, kumusta po ang pakiramdam nyo ngayon? Oh, okay. Masaya. Mabuti. Magpahinga na po kayo. Pinutol ni Carmela ang lahat ng koneksyon ko at tuluyan akong naging isolated. Wala ni isang tao ang nakakaalam ng kalagayan ko. Kapag nag-iisa ako sa gabi, nararamdaman ko ang kawalang katarungan at pagkadismaya. Pero hindi ako pwedeng sumuko. Kailangan kong malaman ang katotohanan balang araw. Kinakapkap ko ang ebidensyang nakatago sa ilalim ng kutson habang naghihintay sa araw ng paghihiganti. Pagkalipas ng ilang araw, gumawa na naman si Carmela ng isa pang masamang kasinungalingan. Pag-uwi ni Junjun, tumakbo si Carmela sa pintuan at umiyak habang nakakapit sa kanya. Mahal, anong gagawin ko? Muntik na kaming mapahamak ngayon. Bakit? Ano ang nangyari na naman? Bakit ganyan ang mukha mo? Sinubukan ni nanay na umalis ng bahay ng palihim. Pinigilan ko lang siya. Nasa sala ako at halos himatayin sa galit nang marinig ko iyon. Hindi ko iyon ginawa. Ano? Totoo ba, ma? Hindi ko alam. Habang naghuhugas ako, bigla niyang binuksan ang pintuan at sinubukang umalis. Sabi ni Carmela na parang nagpupunas ng luha. Nang pigilan ko siya, sumigaw pa siya sa akin at sinubukan niya akong saktan. Natakot talaga ako. Sinaktan ka ni mama? Oo. Kailangan na talaga siyang bantayan 24 oras tuwing araw. Baka magkaroon ng malaking problema. Bumuntong hininga si Junjun. Anong gagawin natin? Hindi ko pwedeng iwan ang trabaho ko. Baka kailangan nating kumuha ng caregiver. Isang profesional na caregiver? May kilala akong mapagkakatiwalaang ahensiya. May caregiver sila na sanay sa mga pasyenteng tulad ni nanay. Napuno ng takot ang dibdib ko. Isang caregiver. Magkakaroon ako ng isa pang bantay ni Carmela. Pero mahal ang caregiver. Hindi problema ang pera ngayon. Mas mahalaga ang kaligtasan ni nanay. Paano? Kung maligaw siya? Kinagumagahan, may dumating na lalaki sa bahay. Mga 40 anyos, may matigas na mukha na parang rebulto. Magandang hapon, ako si Boyet, ang inyong caregiver. Bumati ang lalaki, Boyet, habang ibinaba ang bag niya. Mula pa lamang sa simula, hindi ko na siya gusto. Malamig ang mga mata niya at matigas ang mukha. Magandang hapon po, Lola. Bumati siya sa akin, pero walang bahid ng init ang boses niya. Simula ngayon, ako po ang mag-aalaga sa inyo. Hindi ko kailangan ng caregiver. Umalis ka. Lola, hindi po pwede yan. Para po ito sa kaligtasan niyo. Sinuportahan ni Carmela si Boyet. Napakarami na po ng karanasan ni Kuya Boyet. Aalagaan po niya kayo ng maayos, di ba po? Tama po, marami na akong inalaga ang tulad ninyo, Lola. Tiningnan ako ni Boyet mula ulo hanggang paa. Pakiramdam ko,
Tinitingnan niya ako bilang isang subject na dapat bantayan, hindi isang pasyente. Simula ngayon, ako po ang mamamahala sa schedule ninyo, Lola. Anong schedule ang mamamahalaan mo? Oras ng pagkain, oras ng pag-inom ng gamot, oras ng tulog, at lahat ng ginagawa ninyo. Kinuha ni Boyet ang kanyang notebook at nagsimulang magsulat. Tuwing araw, ire-report ko po kay Ma'am Carmela ang lahat ng ginagawa ninyo. Bantay yan. Hindi pangangasiwa. Hindi po, ito po ay masusing care. Noong gabing iyon, nagkunwari akong natutulog habang pinapakinggan ko ang usapan ni Boyet at Carmela. Naririnig ko ang bulungan nila mula sa pinto. Ano po ba talaga ang trabaho ko? Simple lang. Gawin mo lang ang inuutos ko. Huwag kang mag-isip ng iba, sabi ni Carmela. Kailan niyo po ibibigay ang pinag-usapan nating pera? Kapag tapos na ang trabaho, ibibigay ko agad. Doble pa. Huwag kang mag-alala. Tumawa si Boyet. Ang sabi, mayaman daw ang matandang babae. Totoo po ba? Sobrang yaman. Kaya, Kuya Boyet, kailangan mong siguraduhin na maayos ang trabaho, ha? Siyempre, kapag ako ang gumawa, sa loob lamang ng isang buwan, tahimik na siyang maglalaho. Kinabahan ako habang nakikinig. Si Boyet ay hindi tunay na caregiver. Siya ay kasabwat na binayaran ni Carmela. Mukhang kailangan ko na siyang bigyan ng mas matapang na gamot. Parang bumabalik ang katinuan niya. May ingay ng pag-aabot ng isang bagay si Carmela kay Boyet. Ito, sigurado ako, makakapagpatahimik sa kanya. Ilagay mo sa pagkain at inumin niya. Sige. Tungkulin ko ang panatilihing kalmado ang kalagayan ni Lola. Sabi ni Boyet habang tinatanggap ang bote ng gamot. Kinilabutan ako sa bawat salita nila. Kinagumagahan. Nagsimula ang mahigpit na pagbabantay ni Boyet. Mahigpit niyang pinamahalaan ang pagkain at gamot ko. Lola, oras na ng pagkain. Hindi ako gutom. Ilabas mo yan. Ayoko. Hindi po puwede. Kailangan ninyong kumain ng regular para mabilis kayong gumaling. Alam kong may halo na naman ang pagkain na dinala ni Boyet. Mas mapait kaysa sa karaniwan ang lasa ng kanin. Sinubukan kong magkunwari na ngumunguya at iluwa ito ng palihim. Pero nakaupo si Boyet sa tapat ko at mahigpit akong binabantayan hanggang sa malunok ko ang pagkain. Lola, kailangan ninyong ubusin lahat. Bakit hindi kayo kumakain? Busog na ako! Busog na. Hindi pa po. Kalahati pa lang po ang nakain ninyo. Sige na po. Tinitigan ni Boyet ang bibig ko. Wala akong nagawa kundi ang pilitin ang sarili kong lunukin ang pagkain na may gamot. Gaya ng inaasahan, pagkalipas ng ilang sandali, nagsimula na namang maging lutang ang pakiramdam ko. Lumabo ang paningin ko. Nawala ang alaala ko. At nawalan ako ng pakiramdam sa realidad. Para labanan ang epekto ng gamot, naghugas ako ng mukha gamit ang malamig na tubig sa banyo ng palihim. Sinampal ko ng malakas ang sarili ko para magising. Lola, ano ang ginagawa ninyo sa banyo? Hindi mo ba nakikita? Naghihilamos ako. Delikado po. Tutulungan ko po kayong maghilamos. Lumabas na po kayo. Sinundan ako ni Boyet hanggang sa pinto ng banyo at binantayan ako. Pagkalipas ng ilang araw, nang umuwi si Junjun, nagulat si Boyet na parang naghihintay na siya. Malala po ang kalagayan ni Lola ngayon. Ha? Ano ang gagawin natin? Tila natumba siya sa pasilyo at muntik na siyang mahulog. Parang lumalala na po ang sintomas niya. Noon, talagang natumba ako dahil sa gamot. Pero natural lang itong sinabi ni Boyet na para bang normal na iyon sa akin. Oo, mahal. Hindi na kayang gawin ni nanay ang mga bagay ng mag-isa, dagdag ni Carmela na may malungkot na mukha. Nagtatapon siya ng pagkain at nalilito na siya kung saan ang banyo. Ano na lang ang gagawin ko? Walang kahiya-hiya gumawa ng kasinungalingan si Carmela. Nagahalungkat din ni Boyet ang kwarto ko habang nagpapanggap akong tulog. Pinanood ko siya habang nakadilat ang mata ko. Kinabahan ako nang kapkapan niya ang ilalim ng kutson. Kinagumagahan, inilipat ko ang sampol ng gamot na nakatago sa ilalim ng kutson. Sinadya kong hiwaan ng kaunti ang tiyan ng lumang stuffed toy ni Junjun noong bata siya. Ipinasok ang plastic bag doon at tinahi ulit. Pagkalipas ng ilang araw, naramdaman ko ang matinding panganib na baka mamatay na ako. Kung magpapatuloy ito, baka tuluyan na akong malason at tahimik na mawala gaya ng sinabi ni Boyet. Isang hapon, dumating ang pagkakataon. Umalis si Boyet at Carmela para tingnan ang ledger ng karinderya. Lola,
Huwag po kayong lalabas ng kwarto, ha? Naiintindihan niyo po ba? Sinara ni Boyet ang pinto mula sa labas at umalis. Nang makita kong umalis na silang dalawa, kinuha ko ang ekstrang susi na itinago ko. Matagal ko na itong itinago sa likod ng paso sa pintuan bilang pag-iingat. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ang pinto at tumakbo ako palabas ng bahay nakasuot ng pajama. Pero dahil sa gamot, hindi gumagalaw ng maayos ang mga binti ko. Bulol din ang pagsasalita ko. Tulungan niyo ako. Pakiusap. Iligtas niyo ako. Desperado akong sumigaw sa mga taong dumadaan, pero tiningnan lang nila ako ng kakaiba at umiwas sila. Lola, ayos lang po kayo? Masama po ba ang pakiramdam niyo? Lumapit ang isang batang babae at nag-aalalang nagtanong. Pakiusap, tulungan mo ako. Nilalason ako ng manugang ko. Ha? Lola, anong sinasabi ninyo? Naglasing po ba kayo? Alam kong naguguluhan siya sa sinabi ko. Dahil lito ako sa gamot. Lola, sa sandaling iyon, narinig ko ang boses ni Boyet sa likuran ko. Tumakbo sila ni Carmela para dakpin ako. Nanay, bakit po kayo nagkakaganyan dito? Alam niyo po ba kung gaano ako nagulat? Tumakbo si Carmela na nagkunwari pang umiiyak. Ay, pasensya na po, may demensya po ang nanay ko. Napabayaan ko po siya sandali. Yumuko si Carmela sa mga taong nasa paligid at nagpaliwanag. Nanay, umuwi na po tayo. Malamig sa labas, baka mapahamak kayo. Ayoko! Hindi na ako babalik sa bahay. Kayo, mga mamamatay tao. Marahas akong hinawakan ni Boyet sa braso at kinaladkad. Desperado akong lumaban pero wala akong laban. Nanay, kumalma po kayo. Pakiusap, umuwi na tayo at inumin niyo ang gamot niyo, sabi ni Carmela na nagkunwari pang inaalo ako. Naku, kawawa naman po kayong bata, sabi ng isang babae. Opo, lumalala po talaga ang sintomas niya. Para akong naglalakad na naguguluhan tuwing araw, sagot ni Carmela habang nagpupunas ng luha. Kinaladkad ako pabalik sa bahay. Naglagay si Boyet ng karagdagang kandado sa pinto ng kwarto ko. Nakulong na ako sa isang kalso na hindi ko na mabubuksan mula sa loob. Nanay, talagang huwag na kayong mag-iisip na tumakas kahit sa panaginip niyo, sabi ni Carmela nang may malamig na tingin habang nakatayo sa tapat ng pinto. Ang unang pagtatangka kong tumakas ay nauwi sa malaking kabiguan, mas lalong humigpit ang pagbabantay sa akin. Noong gabing iyon, nagkulong ako sa kumot at nalunod sa pagkadismaya, pero hindi ako pwedeng sumuko. Kailangan kong mabuhay at ibunyag ang lahat ng katotohanan balang araw. Pagkatapos ng una kong pagtatangkang tumakas, naging impyerno ang buhay ko. Naglagay si Boyet ng karagdagang kandado sa lahat ng bintana at mas lalo pang humigpit ang pagbabantay. Carmela, hindi na natin pwedeng bigyan ng pagkakataon si Lola. Tama. Siguraduhin mong hindi siya makakatakas, Kuya Boyet, ha? Kailangan ko na yata siyang bantayan sa bawat sandali, pati sa pagpunta niya sa banyo. Sige, gawin mo yan. Huwag mong hayaang makatakas kahit isang daga. Sa loob ng ilang araw, naghintay ako ng pagkakataon habang palihim na niluluwagan ang mga tornilyo ng kandado sa bintana. Ginawa ko ito gamit ang dulo ng maliit na kutsarang itinago ko habang nagdadala sila ng pagkain. Alam kong darating ulit ang pagkakataon. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang pagkakataong matagal ko nang hinihintay. May tumawag kay Carmela. Ha? Accountant? Ano ang sabi mo? Pakiulit mo. Nanginginig ang boses ni Carmela dahil sa kaba. Hindi! Anong ibig mong sabihin pagsusuri ng buwis? Bakit bigla? Ha? Bukas na agad? Hindi pwede. Nagbayad naman kami. Ano ang klaseng serbisyo yan? Tumakbo si Carmela sa sala na namumutla ang mukha. Kuya Boyet, may problema. May pagsusuri ng buwis sa karinderya. Bukas na agad. Paano ang ledger? Natatarantang sumigaw si Boyet. Ano? Ang dalawang ledger? Hindi ko pwedeng iwanan si Lola. Kailangan ko siyang bantayan. Wala na. Saglit lang. Isang oras lang. Kailangan nating hanapin ang mga dokumento. Kalma, Carmela. Nasaan ang mga dokumento na itinago mo? Hindi ko alam. Hanapin mo na lang. Bilis! Narinig ko ang paghahanap nila sa mga dokumento sa sala habang nag-aaway. Hindi ko pwedeng palampasin ang pagkakataong ito. Nanginginig ang kamay ko habang inalis ko nang tuluyan ang mga tornilyo ng kandado sa bintana. Walang ingay na bumukas ang bintana.
Sa awa ng Diyos, nasa first floor lang ako kaya hindi masyadong mataas. Maingat akong lumabas sa bintana. Vlog. Pag-apak ko sa lupa, napilayan ang bukong-bukong ko. Aray! Pinigilan ko ang sigaw ko habang hinihila ko ang masakit na binti ko papunta sa lobby. Pero dahil sa gamot, mabigat at nanghihina ang mga binti ko. Nang makarating ako sa lobby, hindi ko na kinaya. Bumagsak ako sa malamig na sahig. Lola, ayos lang po kayo? May isang batang babae na mukhang estudyante ang tumulong sa akin. Lola, masama po ba ang pakiramdam nyo? Tatawag po ba ako ng emergency? Anak, pakiusap. Tulungan mo ako. Ibinulong ko. Ginamit ang huli kong lakas. Wala akong demensya. Nilason ako ng manugang ko. Ha? Ano ang sabi ninyo, Lola? Tinitigan ng estudyante ang mga mata ko. Gusto akong patayin ng manugang ko. Pakiusap, iligtas mo ako. Lola, kumalma po kayo. Umuwi muna tayo sa bahay ko, ha? Delikado dito. Inalalayan ako ng estudyante sa elevator. Ako po si Gia. Dito po ako nakatira, sa Unit 302, Ate Gia. Pakiusap, ikuwento niyo po sa akin ang nangyari, dahan-dahan. Dinala ako ni Gia sa kwarto niya. Lola, inumin niyo muna ito. Mainit na tubig po. Binigyan ako ni Gia ng tubig. Dahan-dahan lang po. Pakinggan ko po kayo. Tiningnan ko ang mga mata ni Gia. May taos pusong pag-aalala. Maniniwala ka ba talaga sa kwento ko? Opo, Lola. Dahan-dahan lang po. Ikinuwento ko ang lahat mula sa simula. Mula sa paglalagay ni Carmela ng puting pulbos sa timpladong kape hanggang sa pag-arte ko ng demensya para mabuhay. At ang tungkol kay Boyet, ang kasabwat niya. Nagtiim ang bagang ni Gia. Pinipigilan ang galit habang pinakinggan niya ako hanggang sa huli. Lola, ito po, malinaw na krimen ito. Naiintindihan niyo po ba? Oo, krimen ito. Tama. At yang pagnanakaw ng ari-arian, parricide po yan. At ang gamot, attempted murder. Hindi po pwede yang palampasin. Sabi ni Gia, mahigpit na hinawakan ang kamay ko. Pero, Lola, kulang tayo sa ebidensya sa mga salita niyo lang. Kapag nagpanggap silang inosente, tapos na tayo. Kung ganoon, anong gagawin ko? Kailangan natin ng matibay na ebidensya. Ang pag-amin nila sa kanilang krimen. Kailangan nating i-record yon. Kinuha ni Gia ang isang maliit na kahon mula sa bag niya. Ano yan? Ito po ay isang maliit na kamera. Binili ko po ito para sa project ko, pero hindi ko inakalang magagamit ito sa ganito. Ipinakita ni Gia ang isang itim na kamera na mas maliit pa sa palad. Kapag nakakabit po ito sa Wi-Fi, automatikong mai-save ang video sa cloud na naset up ko. Ang cloud po ay isang internet storage, kaya kahit mahuli at masira ang kamera, ligtas ang orihinal na video sa akin. Naramdaman ko ang munting pag-asa sa sinabi ni Gia. Kung ganoon, ano ang gagawin ko? Lola, pasensya na, pero kailangan niyo pong bumalik sa impyernong yon. Opo, bumalik po kayo. At itago niyo po itong kamera nang hindi nila nalalaman. Detalyadong ipinaliwanag ni Gia ang paggamit ng kamera. Napakaliit po nito, kaya pwede po itong itago sa likod ng picture frame o sa likod ng orasan. Paano kung mahuli ako habang ikinakabit? Tutulungan ko po kayo. Kapag umuwi na kayo, gagawa ako ng ingay sa labas para maabala sila. Gumawa si Gia ng isang detalyadong plano. Kapag lumabas sila para tingnan, mabilis niyo po itong ikabit. Naiintindihan niyo po ba? Siguraduhin niyo pong nakatutok ang lens sa kama niyo kung saan kayo umiinom ng gamot at sa sofa kung saan sila madalas mag-usap. Okay? Inalalayan ako ni Gia pabalik sa bahay. Sa pintuan, nagulat si Boyet nang makita ako. Lola! Lola! Bakit po kayo nandyan? Saan po kayo galing? Sumigaw din si Carmela habang tumatakbo. Nanay! Naku! Saan po kayo nagpunta? Paano po nabuksan ang pinto? Nang sandaling iyon, ayon sa plano, narinig namin ang boses ni Gia sa labas. Magnanakaw! May magnanakaw! Tulungan niyo ako! Sumigaw ng malakas si Gia para gumawa ng gulo. Ano ang ingay na yan? Ang ingay. Ano na naman yan? Kuya Boyet, tingnan mo nga kung sino ang nang-iistorbo. Sabi ni Carmela habang nakatitig sa akin. Lola, wag po kayong gagalaw dito. Naiintindihan niyo? Nang tumakbo si Boyet at Carmela patungo sa pinto para tingnan ang ingay, mabilis akong pumasok sa kwarto ko. Nanginginig ang kamay ko habang inilalabas ko ang maliit na kamera na ibinigay ni Gia.
Maingat ko itong idinikit sa likod ng lumang picture frame ng pamilya. Itinutok ko ang anggulo ng lens sa kama at sa maliit na sofa sa tapat. Wala namang tao. Mukhang may estudyante lang na sumigaw dahil sa pusa. Ay, ano ba yan? Ang malas naman. Nang bumalik si Boyet at Carmela, nakahiga ako sa kama at nagpapanggap na lutang. Nanay, sabihin niyo sa akin ang totoo. Saan po kayo galing? Marahas na inalog ni Carmela ang balikat ko. Lakad, naglakad lang. Sa lagay ninyong yan, paano niyo binuksan ang pinto? Sabihin niyo, saan kayo galing? Lakad, naglakad lang. Paulit-ulit ko lang na sinabi ang parehong bagay. Tiningnan ako ni Carmela nang may matinding galit, pero narinig na naman ang boses ni Gia sa labas. Naku, ang ingay pa rin ng estudyanteng yan. Kuya Boyet, pakisaway nga, sabi ni Carmela, nagngingit-ngit. Nagtakip ako ng kumot sa ulo ko para iwasan ang tingin nila. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Nag-aalala ako kung gumagana ba ang kamera at kung hindi ba ako nahuli. Pero ngayon, may pag-asa na ako. Tinutulungan ako ni Gia at ligtas kong naikabit ang ebidensya. Kailangan na lang mag-amin ni Carmela at Boyet sa kanilang krimen. Nagpatuloy ako sa pag-arte bilang isang perpektong pasyente ng demensya naghihintay sa araw na iyon. 4 na araw na ang nakalipas mula nang ikabit ko ang kamera. Nang bumiyahe si Junjun sa Cebu para sa isang biyahe, para sa negosyo na tatagal ng isang gabi, dumating ang pagkakataong matagal ko nang hinihintay. Inakala siguro ni Carmela at Boyet na mahimbing akong natutulog dahil sa mas maraming gamot na ininom ko. Sa totoo lang, lutang ang isip ko dahil sa gamot, pero hindi ako tuluyang nawalan ng malay. Pinigilan ko ang hininga ko at nakinig ako sa bulungan nilang dalawa sa sala. Naku, Kuya Boyet, salamat po sa pagod ninyo. Sige, uminom po kayo. Salamat, Ma'am Carmela. Mukhang pwede na akong uminom ngayon. Sobrang tulog na si Lola. Narinig ko ang tunog ng pagbukas ng bote ng hard drink. Siyempre, para sa dakilang tagumpay natin, cheers, malapit na talaga. Aba, oo nga, mukhang malapit na rin ang katapusan ng matanda. Sabi ni Boyet, inubos ang inumin niya. Pero, Kuya Boyet, kumusta ang epekto ng gamot? Sigurado ba yan? Sulit ba ang gastos? Huwag po kayong mag-alala, napakaganda ng epekto. Kailangan lang nating panatilihin ang dosis na ito sa loob ng ilang araw at tuluyan nang masisira ang utak niya. Magiging isang incompetent person siya. Tumawa si Carmela na parang isang mangkukulam. Aba, talaga? Kung ganoon, kailan pwedeng ipasok sa mental hospital ang demonyong matanda na yan? Sa susunod na linggo, sapat na. Handa na ang lahat ng dokumento. Narinig ko ang pagkuha niya ng dokumento mula sa bag. Sa medical certificate na ito, kahit tumutol ang anak, pwede na natin siyang ipasok ng sapilitan. Napaka-perpekto. Kung ganoon, paano ang ari-arian? Kapag ligtas na siya sa ospital, sisimulan na natin. Ibenta ang karinderya at ilipat ang lahat ng deposito sa bank account sa ibang bansa. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Ang lahat ng nakakatakot na usapang ito ay nai-record sa kamera sa likod ng lumang picture frame. Pero, Ma'am Carmela, magkano ba talaga ang ari-arian ng matanda? Kailangan kong malaman ito dahil sa hirap ko. Huwag kang mag-alala. Ang halaga lang ng karinderya ay milyon-milyon na at malaki rin ang cash at deposito. Sulit na sulit ang hirap, diba? Tama. Ininom ni Boyet ang inumin niya ng may kasiyahan. Pero paano si Junjun? Paano kung maghinala siya? Si Junjun? Bobo lang yun. Kung sasabihin kong nagkasakit siya sa pag-iisip at naubos ang pera, maniniwala lang yun at aalukin pa ako ng comfort. Huwag kang mag-alala sa kanya. May halong paghamak ang boses ni Carmela para sa anak ko, si Junjun. Pero, Kuya Boyet, wala namang mangyayari sa ospital, di ba? Hindi ka pa rin po nag-aalala, Ma'am Carmela. Hindi po yan magiging problema. Naghanda na po ako ng gamot na pwedeng gawing natural ang pagkamatay niya. Wala nang magiging problema. Halos himatayin ako. Ang mga demonyong ito, plinano na rin nila ang pagkamatay ko. Talaga? Naku, may ganoon? Paano? Parang atake sa puso, natural lang. Walang sino man sa mundo ang maghihinala kapag namatay ang isang matandang pasyenteng may demensya sa ospital dahil sa atake sa puso. Huwag po kayong mag-alala. Wow, Kuya Boyet, napakagaling ninyo. Perpekto.
Paano ang huling habilin? Peke na rin yan. Nakasaad diyan na ibibigay niya ang lahat ng ari-arian kay Carmela, ang mapagmahal na manugang na nag-alaga sa kanya. Tila binuksan ni Carmela ang dokumento. Ma'am Carmela, paano ang fingerprint? Madali lang yan. Kapag nawalan siya ng malay dahil sa gamot, kukunin ko ang daliri niya, lagyan ng ink at pipirmahan. Ang patay ay hindi na makakapagsalita. Haha, kinilabutan ako. Nakita kong buhay ako, pero plinano na nila ang pagkamatay ko. Kung ganoon, kapag tapos na ang lahat, aalis na tayo? Handa na ang visa ko. Aalis tayo sa lugar na hindi alam ng sino man. Mabuti. Para sa perpekto nating plano at sa bago nating buhay, cheers, hindi malalaman ni Junjun, ng pulis, o ng sino man sa mundo. Isang natural na kamatayan lamang ng isang matandang may demensya. Napaka-perpekto. Umuugong sa sala ang tawa nilang dalawa habang nagiinuman. Sobrang nakakatakot ang tawanan na iyon. Nanginginig ako sa ilalim ng kumot dahil sa galit at takot, pero hindi ko sinukuan ang pag-asa dahil alam kong lahat ng usapang ito ay nai-record bilang ebidensya. Kinagumagahan, kailangan kong ipadala ang senyas na napagkasunduan namin ni Gia. Sinadya kong magkunwari na nagpupunas ng bintana gamit ang basang-basahan. Hindi ko iyon ginagawa noon. Alam kong maririnig ni Gia ang tunog ng pagpupunas mula sa taas at maiintindihan niya ang senyas na nai-record ang mahalagang ebidensya kagabi. Nanay, ano ang ginagawa niyo? Lumapit si Carmela at nagdududa siyang nagtanong. Sumagot ako ng lutang. Punas. Bintana. Hindi marumi ang bintana. Bakit niyo pinupunasan? Ay, ang baho. Hindi. Marumi. Kailangan punasan. Aba, mukhang gumagana na ng husto ang gamot at nagkakaroon na siya ng abnormal na pag-uugali. Maganda, napakaganda, bulong ni Carmela sa sarili na tila tinitingnan akong parang isang insekto. Sa sandaling iyon, alam kong online si Gia at tinitingnan na ang file na nai-record kagabi. Nakumpirma na ang usapan ng mga demonyo. Nakahinga ako ng maluwag nang maisenyas ko ito. Ngayon, kailangan na lang bumalik ni Junjun mula sa biyahe para sa negosyo para maibunyag ko ang lahat. Pero, noong hapong iyon, may hindi inaasahang nangyari na muntik nang sumira sa lahat. Biglang pumasok si Carmela sa kwarto ko habang humuhuni. Ang gulo naman ng kwarto ni nanay. Ngayon, maglilinis ako ng masinsinan. Linis? Opo, linis. Kasi, palagi po kayong gumagawa ng kakaibang bagay. Hindi ko alam kung saan nyo tinatago ang mga gamit nyo. Hindi tulad ng dati, sinimulan ni Carmela ang masusing paghahalongkat sa mga gamit ko. Naramdaman ko ang pag-aalala. Sinimulan ni Carmela sa closet, sa drawer, at sa sulok ng vanity, para siyang may sadyang hinahanap. Siguro, dahil sinubukan kong tumakas, naghinala siya na may tinatago akong ebidensya. Nagpanggap akong nagtutulog at gumagawa ako ng ingay na parang nananaginip. Naku, bakit ako inaantok? Pero basang-basa na ako ng malamig na pawis. Nang sandaling iyon, napunta ang kamay ni Carmela sa lumang picture frame ng pamilya. Napuno ng takot ang dibdib ko. Naku, ang daming alikabok ng mga frame na ito. Kailangang punasan. Inangat ni Carmela ang mga frame at tiningnan ang likod. Nanay, ang ingay! Tigilan niyo ang pananaginip. Mas lalo akong gumawa ng ingay na parang nananaginip. Junjun, anak ko! Junjun, na-miss kita. Ngumiti si Carmela nang nang-uuyam. Nang hawakan niya ang frame kung saan nakatago ang kamera, nanigas ako. Ha? Ano yan? Bakit may puwang? Tiningnan niya ang frame at nakita ang maliit na puwang sa likod. Kakaiba. May nakausli. Tinusok ng daliri ni Carmela ang lens ng kamera. Ano yan? Ang itim. Baka. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Carmela. Mula sa simpleng pagdududa, naging malamig na katiyakan at pagkatapos ay matinding galit. Ito, kamera ko yan. Sumigaw siya at marahas na tinanggal ang kamera mula sa dingding. Akala ko, katapusan na. Pero may isang pag-asa ang masamang usapan kagabi ay na-backup na sa cloud ni Gia. Hawak ni Carmela ang sirang kamera at lumapit sa akin. Ang mukha niya ay puno ng galit na parang demonyo mula sa impyerno. Wala na ang maskara ng mapagmahal na manugang. Kung ganoon, itong matandang tusong babae na to, nag-arte lang? Baliw, naglakas loob kang lokohin ako. Pak,
Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ko. Kumalat ang sakit sa buong pisngi ko. Pero hindi ko na kailangang mag-arte. Tapos na ang lahat. Oo, para ibunyag ang lahat ng masamang ginawa mo. Sabi ko, nakatitig kay Carmela. Ano? Nagpapambabaliw ka na, matandang hukluban. Naglakas loob kang, alam ko na ang lahat? Mula sa paglalagay mo ng puting pulbos sa kape ko hanggang sa sandaling ito, lahat ng masamang balak ninyo, alam ko na. Tulala si Carmela habang nakatingin sa akin. Kuya Boyet, dali, pumasok ka rito, bilis! Sumigaw si Carmela na parang baliw at dali-daling tumakbo si Boyet sa kwarto. Ano ang nangyayari? Bakit ka sumisigaw? Ang matandang hukluban na to, nag-arte lang pala, niloko tayo. Tiningnan mo, nagkabit ng kamera, na i-record ang lahat ng usapan natin kagabi. Naging malamig ang mukha ni Boyet. Ano? Anong sinasabi mo? Ito. Nagtatago siya ng mga sample ng gamot at pulbos. Sobrang tuso ng matanda na to. Pinagsasabunutan ni Carmela ang sirang kamera at inihagis sa sahig. Akala mo ba may magbabago sa paglalagay mo ng ganyan? Tapos ka na. Fruit fly ka lang. Nawasak ang kamera. Sandali, Carmela. Baka na-backup ang video. Yung cloud na sinasabi mo. Ano ang cloud? Tapos na ba tayo? Ano ang gagawin natin? Kalma. May paraan pa. Hindi pa huli ang lahat. Putulin mo. Ang internet. Bilis. Dali-daling tumakbo si Carmela sa sala at inalis ang lahat ng kable ng router. Binato pa niya ang maliit na radyo na nasa kwarto ko. Ang estudyante sa taas, siya siguro ang kasabwat. Kailangan nating dakpin siya agad. Bilis. Sige, wag po kayong gagalaw dito. Pagkaalis ni Boyet, iginapos ako ni Carmela sa silya gamit ang tali na kinuha niya sa stockroom. Ikaw na demonyong babae ka. Tulungan niyo ako. Tahimik. Walang maniniwala sa tulad mo. Kumuha si Carmela ng kitchen rag at isiniksik sa bibig ko. Hindi na ako makasigaw. Pagkatapos ng ilang sandali, kinaladkad ni Boyet si Gia papasok. Nakagapos na rin ang kamay ni Gia sa likod. Lola, Lola! Umiyak si Gia nang makita ako. Tumahimik ka rin, bata. Saan mo natutunan ang ganyang kabulukan? Iginapos ni Boyet si Gia sa tabi ko. Kinuha ko na ang laptop at cellphone niya. Ibinuhos ni Boyet ang laman ng bag ni Gia. Binuksan ni Carmela ang laptop ni Gia at naghahanap na parang baliw. Wala sa file. Saan mo tinago? Sabihin mo. Kakatapos ko lang sabihin. Cloud, nailipat na sa internet. Kung ganoon, tapos na tayo. Ano ang gagawin natin? Sumigaw si Carmela. Hawak ang ulo niya. Kalma, Carmela. May paraan. Hindi pa huli. Ipasok natin silang dalawa sa mental hospital. Ang matanda at ang estudyanteng yan. Dalawa? Pati ang estudyante? Oo, gawin nating baliw din ang estudyante. Isang baliw na estudyante na naimpluwensyahan ng matandang may demensya. Ipasok natin silang dalawa. Tapos na ang lahat. Mabuti! Kung ganoon, paano si Junjun? Tumawag ka agad kay Junjun at magsinungaling ka. Bilis! Sabihin mo nagwala si nanay at may dalang sandata. Nanginginig ang kamay ni Carmela habang tumatawag siya kay Junjun. Biglang nagbago ang boses niya, naging boses ng taong takot. Napaka-perpekto ng pag-arte niya. Mahal, may nangyari. Bilis, iligtas mo ako. Nagwala si nanay at sinaktan niya ako. Natatakot ako. Talsik. Sinira ni Boyet ang vase na nasa tabi niya. Lola, pakiusap, ibaba niyo ang kutsilyo. Baka masaktan tayong lahat. Sumigaw si Boyet, nag-aarte. Mahal, naririnig mo? Pinipigilan siya ni Kuya Boyet. Mamamatay na ako. Natatakot ako. Sumigaw si Carmela sa telepono. Pakiusap, tumawag ka agad ng ambulansya. Bilis. Narinig ko ang boses ni Junjun na natataranta mula sa telepono. Ano? Si Mama? Carmela, kumalma ka. Sige, tatawag ako agad. Magtago ka at huwag kang magpapasaktan, ha? Mukhang naniwala si Junjun. Bilis! Delikado talaga! Wah! Sumigaw si Carmela at pinatay ang telepono. Okay na. Tumawag na si Junjun ng ambulansya. Ang private ambulance na tinawag natin, di ba? Siyempre, mga tauhan natin yun. Isang tawag lang, darating agad. Ngumiti si Boyet ng may kasiyahan. Kung ganoon, anong gagawin natin? Pakakalmahin natin silang dalawa. Kailangan nating dalhin sila sa ospital ng tahimik. Lagyan natin sila ng tranquilizer.
Kumuha si Boyet ng syringe mula sa bag niya. Nagpupumiglas ako, nakagapos, pero sobrang higpit ng tali. Ganoon din si Gia. Lola, magiging maayos po ang lahat. Magiging maayos po, bulong ni Gia para aliwin ako. Ano? Anong sabi mo? Bata? Wala po. Natatakot lang po ako. Iniwas ni Gia ang mukha niya. Nagkunwari siyang takot. Kinuha ni Boyet at Carmela ang laptop at pangunahing cellphone ni Gia, pero hindi nila nakita ang maliit na extrang phone na nakatago sa loob ng bulsa niya. Naramdaman ko na may ginawa si Gia. Nang sandaling iyon, narinig ko ang tunog ng siren ng ambulansya. Nandyan na sila. Ang bilis naman ng mga bisita natin. Ngumiti si Carmela habang nakatingin sa bintana. Kuya Boyet, bilisan mo na at lagyan ng tranquilizer. Kailangan nating lumabas na mukhang kalmado sila at tulog. Inalis ni Boyet ang hangin sa syringe at lumapit sa akin. Lola, konting tiis lang po. Pabababain ko po ang pakiramdam nyo. Malapit na niya akong tusukin. Ang huling pag-asa ko ay si Gia. Sana naipadala na niya ang video ng usapan ng mga demonyo. Lalong lumakas ang tunog ng siren ng ambulansya. Walang pagdududang ibinababa ni Boyet ang malamig na syringe patungo sa braso ko. Ito na ba ang katapusan ng lahat? Naipadala na ni Gia ang video bago siya mahuli. Ang video file ay sabay na ipinadala sa 3 lugar. Una, sa personal email ni Junjun na kagagaling lang mula sa biyahe para sa negosyo niya sa Cebu. Pangalawa, sa email ng isang investigator na nakontak na ni Gia. At pangatlo, sa suki namin, si Mang Ben. Nang sandaling iyon, kakasakay lang ni Junjun sa taxi mula sa airport. Narinig niya ang notification ng email sa cellphone niya. Hindi po demensya ang nanay niyo. Tingnan niyo po ang video na ito ngayon. Delikado po ang nanay niyo. Pakiusap. Nagulat si Junjun nang makita ang desperadong mensahe ni Gia. Inakala niyang spam iyon. Kuya, pasensya na. Pakihinto muna sandali ang sasakyan. Nanginginig ang kamay ni Junjun habang pinapatugtog ang video sa likod ng taxi. Mula sa madilim na screen, narinig niya ang boses ng asawa niyang si Carmela at ni Boyet na akala niya ay caregiver lang. Sa loob lamang ng ilang araw, tuluyan nang masisira ang utak niya. Ang yaman ng matanda, sulit ang hirap. May gamot ako na pwedeng gawing natural ang pagkamatay niya sa ospital. Parang atake sa puso. Si Junjun? Bobo lang yun. Kung sasabihin kong nagkasakit siya sa pag-iisip at naubos ang pera, maniniwala lang yun at aalukin pa ako ng comfort. Huwag kang mag-alala sa kanya. Hindi! Ano to? Hindi pwede! Umiyak si Junjun na parang bata sa likod ng taxi. Nakita niya ang nakakatakot na katotohanan na sinubukan ng asawa niya na lasunin ang nanay niya. Kuya, baligtad ang direksyon. Baligtad ang direksyon po. Pakiusap, bilisan mo na sa bahay namin. Bilis! Umiyak si Junjun at agad siyang tumawag sa numero ng pulis na kasama sa mensahe ni Gia. Hello? Pulis ba yan? Emergency po. Attempted murder. Pakiusap, magpadala kayo agad. Ang asawa ko po, sinubukan niyang... Samantala, nabasag ang pintuan namin at pumasok ang mga pribadong paramedik. Lola, masisira kayo kapag maingay kayo. Tumahimik kayo. Sabi ng isa sa paramedik habang nakatingin sa aming dalawa ni Gia. Pero ang tingin nila ay hindi tingin ng tagapagligtas. Kasabwat din sila ni Boyet at Carmela. Ano ang tinutungangan nyo? Ilipat nyo sila sa stretcher. Dadalhin natin sila sa mental hospital agad. Sumigaw si Carmela ng hysterical. Kuya Boyet, gaano katagal ang epekto ng sedative? Baka magising sila sa daan. Huwag po kayong mag-alala. Mawawalan sila ng malay sa loob ng 1 o 2 oras. Magiging kalmado sila. Muling kinuha ni Boyet ang syringe at lumapit sa akin. Ipinikit ko ang mga mata ko. Iniisip na ito na ang katapusan. Pero nang sandaling iyon, mas marahas na nabasag ang pintuan. Pulis! Itaas ang kamay. Huwag kayong gagalaw. Kung hindi, babarilin kayo. Arestado kayo dahil sa attempted murder at illegal detention. Dali-daling pumasok sa bahay ang mga pulis na nakasuot ng vest. Si Carmela at Boyet, pati na ang mga pribadong paramedic ay natigilan. Ano? Pulis? Bakit may pulis? Sumigaw si Carmela, hindi makapaniwala. Tumakas, bilis. Nang matanto ni Boyet ang sitwasyon, tumakbo siya patungo sa akin para gawin akong hostage. Lola, tumahimik ka. Nang sandaling iyon, tumalon si Junjun na sumunod sa mga pulis at pinatungan si Boyet.
Hayop ka! Naglakas loob kang paglaruan ang buhay ng nanay ko. Nagpambuno sila sa sahig. Junjun. Nakahinga ako ng maluwag nang makita ang anak ko. Ma, ayos ka lang ba? Nandito na ako. Umiyak si Junjun habang kinakalagan ang tali ko. Naku, mahal Junjun, hindi ako. Ang matandang yan at ang estudyante sa taas, sila ang nagsabuatan at nagbigay ng masamang pangalan sa akin. Ang video na yan, peke yan. Mga baliw sila, mahal. Nagpupumiglas si Carmela habang ikinakabit ang posa sa kanya. Hindi po peke ang video. Nakuha namin ang lahat ng orihinal na file. Ikaw po mismo ang nagsabi niyan, di ba? Sabi ng pulis kay Carmela nang may malamig na boses. Hindi, wala akong ginawa. Inalagaan ko si nanay ng buong puso. Siya, si Boyet ang gumawa ng lahat. Wala akong alam. Patuloy si Carmela sa pagsisinungaling. Sapat na ang ebidensya. Puwede po kayong manahimik at may karapatan kayong kumuha ng lawyer. Nakontrol din si Boyet ng pulis. Wala po akong kasalanan. Inutusan lang po ako. Siya po ang nag-utos sa akin na dalhin siya sa mental hospital at patayin ng tahimik. Sinubukan ni Boyet na ibenta si Carmela sa huling sandali. Naku, baliw na lalaki to. Siya ang lumapit sa akin para manghingi ng pera. Hindi ko siya kilala. Hindi ko kilala yung Boyet na yan. Nagpupumiglas si Carmela, pero wala na itong silbi. Lola, ayos lang po ba kayo? Dadalhin po namin kayo sa ospital, tanong ng pulis. Opo, ayos lang ako. Dahil sa estudyanteng si Gia, nabuhay ako. Ipinakita ko ang aking kamay kay Gia. Lola, salamat sa Diyos. Nakakatakot. Umiyak si Gia at mahigpit na hinawakan ang kamay ko. Gia, salamat. Maraming salamat. Kung hindi dahil sa iyo, hindi na ako buhay. Kinuha ng pulis ang laptop ni Gia, ang cellphone ni Carmela, at ang syringe sa bag ni Boyet bilang ebidensya. Naaresto rin ang mga paramedic na kasabwat. Lola! Lola! Narinig ko ang nagmamadaling boses ni Mang Ben sa labas. Pagkatanggap niya ng video, tumakbo siya kasama ang mga empleyado ng karinderya. Mang Ben, pumasok ka. Masaya ako nang makita ang taong nag-aalala sa akin ng taos puso. Naku Lola, ano ang nangyayari? Sobrang nagulat ako sa video. Ayos po ba kayo? Opo, tapos na. Ngayon, ayos na ang lahat. Pinanood ko si Carmela na isinakay sa police car at naramdaman ko ang ginhawa na tapos na ang impyernong ito. Lola, naghirap po kayo. Magdurusa ang mga masasamang yan. Pinalibutan ako ng mga empleyado ng karinderya at sinuportahan ako. Pwede na po kayong bumalik sa karinderya. Sobrang na-miss po namin kayo. Oh, babalik ako agad sa karinderya ko. Pagkaalis ng pulis at ng mga tao, naiwan kaming dalawa ni Junjun sa magulong bahay. Nakaluhod si Junjun sa sahig na puno ng basag na salamin. Hindi niya magawang tingnan ang mukha ko. Ma, wala akong masabi. Patawarin mo ako. Nanginginig ang boses ni Junjun dahil sa guilt. Gumapang siya patungo sa akin at yumuko. Ma, ang tanga-tanga ko. Hindi ako naniwala sa inyo at naniwala ako sa demonyong babae na yon. Pinaratangan ko pa kayo. Ako ang dapat mamatay. Ma! Hinawakan ni Junjun ang paa ko at umiyak na parang bata. Ma, iniisip ko lang kung gaano kayo nasaktan at nag-iisa halos mabaliw ako. Patawarin mo ako, ma. Pakiusap, patawarin mo ako. Tinitigan ko lang si Junjun na nagmamakaawa. Pero kasing lamig ng Siberian desert ang puso ko. Ang lahat ng impyerno na pinagdaanan ko sa loob ng ilang buwan ay naglaro sa isip ko. Ang takot noong muntik na akong uminom ng lasong kape, hanggang sa kahihiyan na kailangan kong mag-arte ng demensya tuwing araw para mabuhay. Pero ang pinakamasakit sa lahat ay ang katotohanan na ang sarili kong anak na mas mahal ko pa sa buhay ko ay hindi ako pinaniwalaan. Ma, pakiusap, magsalita kayo. Sampalin niyo na lang ako, sigawan niyo ako. Ma, patuloy si Junjun sa pagmamakaawa pero wala akong masabi. Ang mainit na luha ni Junjun ay hindi kayang hugasan ang sugat na natanggap ko. Ang pagtataksil at pagkadismaya ay nananatili sa loob ng puso ko. Tahimik kong inalis ang kamay ni Junjun at nagtungo sa kwarto ko. Ma, saan kayo pupunta? Ma, pakiusap, makinig kayo sa akin. Sumunod si Junjun sa akin at nagmamakaawa. Pero sinara ko ang pinto ng malamig at nilak ko. Ma, pakiusap, buksan niyo ang pinto. Kasalanan ko ang lahat, ma.
Noong gabing iyon, nakaluhod si Junjun sa harap ng kwarto ko buong gabi. Ang iyak niya ay patuloy na narinig mula sa labas. Pero nakahiga lang ako sa kama at nakatingin sa kisame. Tapos na ang lahat, pero hindi ito ganap na tagumpay. Ang matinding sugat na hindi ako pinaniwalaan ng anak ko ay hindi madaling maghihilom. Pagkalipas ng ilang buwan, ibinigay na ng korte ang huling hatol. Si Carmela ay sinentensiyahan ng 7 taon dahil sa attempted murder at pagnanakaw ng ari-arian, at si Boyet ay 5 taon. Sa harap ng korte, hinawakan ni Gia ang kamay ko. Lola, nanalo tayo. Tingnan nyo, nagbabayad na ang mga demonyong yan sa kasalanan nila. Nagwagi ang katarungan. Oo, Gia, dahil sa iyo ang lahat. Kung hindi dahil sa iyo, hindi na ako buhay. Hindi po, Lola. Dahil hindi po kayo sumuko, kaya po nangyari ito. Bumalik ako sa karinderya ko. Pagkakita sa akin ng mga empleyado, tumakbo sila at umiyak. Naku, Lola, kayo po ba talaga yan? Sobrang nag-alala po kami. Ayos po ba kayo? Hindi na po kayo aalis, di ba? Siyempre, tapos na ang lahat. Magsimula ulit tayo at magnegosyo tulad ng dati. Kailangan po kayo sa karinderya namin. Ginawa ko si Gia na aking opisyal na legal counsel. Sinimulan namin ang pagkuha sa mga ari-arian na inalis ni Carmela. Lola, may magandang balita. Nakuha na natin ang halos lahat ng ari-arian na inalis ng mga demonyong yan. Sa awa ng Diyos, nahuli natin bago pa nila mailipat sa ibang bansa. Talaga, Gia, ikaw ang tagapagligtas ko. Maraming salamat. Ngayon, ako na ang magbabayad ng lahat ng tuition mo. Huwag kang mag-alala at mag-aral ka lang ng mabuti hanggang sa magtapos ka. Hinawakan ni Gia ang kamay ko at umiyak. Lola, sobra naman po, halos walang halaga ito. Hindi niyo po kailangang gawin yan. Hindi sobra. Ikaw ang nagligtas ng buhay ko. Walang halaga lamang ito. Tanggapin mo. Samantala, tinapos ni Junjun ang divorce niya kay Carmela. Isang araw, lumapit siya sa akin nang may maputlang mukha. Nakaluhod siya at hindi makatingin sa akin. Ma, tinapos ko na po ang lahat ng papeles kay Carmela. Mabuti. Ma, isusuko ko na ang lahat. Hindi ko na kailangan ang ari-arian at ang share ko sa karinderya. Ibibigay ko po sa inyo ang lahat. Umiyak si Junjun habang nakahiga sa sahig. Wala po akong karapatang patawarin niyo. Gusto ko lang kayong makita na maging malusog kahit mula sa malayo. Kasalanan ko po ang lahat. Pagkalipas ng ilang araw, may bagong dishwasher na pumasok sa karinderya. Ang anak ko, si Junjun. Lola, siya po si Junjun, ang bagong maghuhugas. Batiin niyo po. Ipinakilala siya sa akin ng head chef. Magandang hapon po. Ako po si Junjun, ang tagapaghugas. Pakiusap. Tulungan niyo po ako. Yumuko si Junjun habang nakasuot ng cap. Sinagot ko siya ng malamig. Nagkunwari akong hindi ko siya kilala. Magsipag ka. Opo, magsisipag po talaga ako. Mula noong araw na iyon, pinili ni Junjun ang pinakamahirap at pinakamaruming trabaho sa karinderya. Mula sa pagtatapon ng basura ng pagkain hanggang sa paglilinis ng madulas na sahig ng kusina. Ginawa niya ang mga trabahong ayaw gawin ng sinuman. Ay, Junjun, ako na ang gagawa niyan. Mabigat yan, ibigay mo sa akin. Hindi po, ako na po ang gagawa ng mga ganitong trabaho. Ayos lang po ako. Kahit pinipigilan siya ng ibang empleyado, hindi tumanggi si Junjun sa mga mabibigat na trabaho. Pinanood ko lang siya mula sa malayo. Alam kong taos-puso ang pagsisisi niya. Isang gabi, malakas ang ulan. Nag-iisa ako, naghahanda sa pagsasara ng karinderya. Lola, mahinang tawag ni Junjun mula sa kusina. Hindi ako tumingin sa kanya at nagpatuloy lang ako sa pag-aayos ng cash register. Umuulan po ng malakas sa labas. Nagdala po ba kayo ng payong? Bahala na ako, wag mo akong alalahanin. Hindi po, sobrang lakas ng ulan, baka magkasakit po kayo. Tahimik na inilapag ni Junjun ang payong niya sa mesa. Gamitin niyo na lang po ito. Sabi ko, wag na. Hindi pa rin ako tumingin sa kanya. Nag-alinlangan si Junjun, yumuko, at bumalik sa kusina. Matagal kong tinitigan ang payong sa mesa. Nang umuwi ako, ginamit ko ang payong na iyon. Pero hindi ako naging komportable. Kapag nag-iisa ako sa gabi, bumabalik ang nakakatakot na alaala. Mula sa sandaling inilagay ni Carmela ang puting pulbos sa kape hanggang sa huling sandali na may syringe si Boyet.
Lalo na kapag naamoy ko ang timpladong kape. Nanginginig ako at hindi ako makahinga. Ngayon, green tea na lang ang iniinom ko imbes na kape. Lola, pagkatapos niyo pong mag-lunch, nagtimpla po ako ng timpladong kape para sa inyo. Hindi, wag na. Ilabas mo yan. Ha? Lola, dati po, gustong-gusto niyo ang timpladong kape. Nagbago na ang panlasa ko. Green tea na lang ang ibigay mo sa akin. Hindi na ako makapagtiwala ng lubusan sa sinuman. Sa gabi, mahigpit kong nilak ang pinto mula sa loob. Natatakot ako na baka may gustong saktan ako ulit. Lola, ayos po ba ang pakiramdam nyo? Nag-aalalang tanong ni Gia. Oo, ayos lang. Hindi po. Parang hindi na kayo ngumingiti. Hindi na po kayo tulad ng dati. Nag-aalala po ako. Siguro dahil sa edad ko lang. Huwag mo nang intindihin. Pero ang totoo, hindi ako ayos. Nananaginip ako ng masama tuwing gabi at nagugulat ako sa maliit na ingay. Isang araw, bago umuwi si Junjun, sinabi niya sa akin, "Lola, salamat po sa pagod ninyo. Uuwi na po ako." "Sige, umuwi ka na." Saglit lang ang sagot ko. "Lola?" Nag-alinlangan si Junjun. "Bakit? Kung may sasabihin ka, bilisan mo na." "Wala po. Pasensya na. Magkita na lang po tayo bukas." Nag-alinlangan si Junjun at yumuko at umalis na siya. Gusto niya siguro akong hingian ng tawad pero hindi niya nagawa. Alam kong taos puso ang pagsisisi ni Junjun. Pero hindi kayang gumaling ang sugat na natanggap ko sa loob lang ng isang araw. Ang katotohanan na naghinala sa akin, ang pinagkakatiwalaan kong anak. Ang katotohanan na naniwala siya sa malinaw na kasinungalingan ng manugang ko at pinaratangan akong may demensya. Lahat ng iyon ay masakit pa ring nananatili sa puso ko, parang basag na salamin. Nanalo ako, pero hindi ito ganap na tagumpay. Sabi ko sa sarili ko habang nakatingin sa kalangitan. Sa mata ng batas, nalutas na ang lahat. Nabawi ko ang ari-arian ko at naparusahan ang mga masasamang tao. Pero ang malalim na sugat sa puso ko ay hindi pa rin naghihilom. Ang karinderya ay puno na ulit ng buhay, pero hindi na ako ang dating Lola Elena. Lagi akong maingat at nagdududa sa sinuman. "Lola, ang oras po ay gamot, di ba? Magiging maayos din ang lahat." Inaliw ako ni Gia. Pero magagalingan kaya ng oras ang nakakatakot na sugat na ito? Hanggang ngayon, tuwing gabi, mahigpit kong nilak ang pinto ko at iniiwasan ko ang lugar na may amoy ng timpladong kape. Tapos na ang laban ko, pero ang totoong kapayapaan ay hindi pa dumarating sa puso ko. Siguro, kailangan kong mabuhay ng may sugat na ito. Pero, magiging pasasalamat na lang siguro ako dahil nabuhay ako. Balang araw, mapapatawad ko rin ang anak kong si Junjun. Maraming salamat po sa pakikinig sa mahabang kwento ko. Hindi ko inakalang daranasin ko ang ganitong nakakatakot na bagay sa edad na 73. Muntik na akong malason ng pinagkakatiwalaan kong manugang at pinagdudahan pa ako ng sarili kong anak. Talagang impyerno ang mga panahong iyon. Pero dahil hindi ako sumuko at lumaban ako hanggang sa huli, naibunyag ko ang katotohanan. Maraming matatanda sa mundo, ang tulad ko na tinataksilan ng pamilya at nagdurusa. Siguro may nagdurusa rin ngayon. Gusto kong sabihin sa inyo, talagang huwag po kayong susuko, anuman ang sitwasyon. May paraan po. At sa mga kabataan, gusto ko ring mag-apela. Pakiusap. Bantayan po ninyo ng mas mabuti ang mga matatanda sa paligid ninyo. Kung may makita kayong kakaiba, huwag nyo lang pong hayaan. Tingnan nyo po. Kung tutulungan nyo po sila ng may tapang na tulad ni Gia, baka mailigtas ninyo ang buhay ng isang tao. Kahit hindi pa tuluyang naghihilom ang sugat sa puso ko, nagpapasalamat ako dahil nabuhay ako. Ngayon, gusto kong mamuhay ng makabuluhan kasama ang mabubuting tao na tumulong sa akin, tulad ni Gia. Manatili po kayong malusog at mamuhay ng masaya kasama ang inyong pamilya. At huwag niyo pong kalimutang magmahalan at magtiwala sa isa't isa. Kung may nakapakinig po sa kwentong ito hanggang sa huli, pakiusap, mag-iwan lamang po ng comment na nakinig ako. Maraming salamat po.